Hapon na nga tayo pumunta dito mga mare dahil sobrang init din talaga ng tanghali. Tamang-tama naman, meron pa rin tayo ditong natirang buko kaya gagawa nga ulit tayong buko juice. Bukod nga doon magagata nga tayong kalabasa. Pero dahil maaga pa naman, inuna muna nga natin yung buko juice nga mga mare para mas masarap nga ang kwentuhan. At kung marinig nyo nga rin mga mare na maingay si Gael, ay naku, gusto niya yata mag voice over. Gusto niya yata palitan yung nanay niya mag voice over nga mga mare at pagpahingahin nga ako. Sabi nga nila mga mare, ganito raw siguro ang epekto kapag nga doon nagbo-voice over ka habang buntis ka, napakaingay ng bata. Abay tuwing nagbo-voice over ako, gustong gusto niya, siya rin. At eto nga mga mare, nag-asikaso na nga rin sila sa pagkudkud nga ng niyog at eto nga hawak-hawak ko nga si Gael. Inaantok na naman nga, ganitong oras kasi siya ay tulog nga siya mga mare, kaya nga lang ngayon ay maaga siyang nagising. At ayun nga may pagtalsik pa talaga mga mare, etong buko nga natin, fresh na fresh. Kwento nga ni Kuya Richard, meron pala silang dalang 3 langka, tamang-tama naman meron nga tayong mga niyog. Kaya lang nung kinukudkod ko na nga mga mare, etong buko matigas na nga at hirap na hirap nga kami. May nagtatanong nga kung bakit wala ba tayong pangkudkod nga ng buko. Meron nga mga mare, kaya lang madalas namin nakakalimutan. Makakalimutin na nga ako noon, mas naging makakalimutin lalo ako ngayon. At eto na nga si Ran, inasikaso na nga rin etong isasahog nga na alimango. Ilang araw na nga rin ata to sa rep mga mare nung may naglalako pa nga yung dinala dito. Sakto naman meron tayong kalabasa, kaya na lang ang maisahog. Tapos gagataan nga natin mga mare, o diba mas masarap yun. Ganitong oras nga ang maganda pumunta nga dito sa bukid nga natin mga mare, kasi nga hindi na mainit. Dahil sa totoo lang, iba ang init nga ngayon mga mare kaysa sa hindi nga summer. Kaya nakakatakot din talaga na sobrang tirik nga yung araw, tapos nagpapabilid ka nga baka ma-heat stroke. Kaya palagi ko sinasabihan si tatay kapag sobrang init na ay wag na nga labas ng labas. Kaya lang siguro dala ng inip ay gala ng gala nga mga mare at wala pang damit yung pang itaas. At eto habang nag-asikaso si Ran ng niyog, ako naman nga dito sa buko juice. At etong si Ran, tinulungan ko na nga rin dito magsala nga mga mare. Kaya lang tinan nyo naman ang ginawa nga ni Ran sa pangalawang gata, napakadami. Kaya tiyak ang sabaw nito ay punong-puno nga, ayaw pa naman naman sobrang sabaw. Mas gusto niya nga yung tuyo, tapos nga parang nagmamantika-mantika ganun. Pero sila Ran, mas mahilig nga sila sa masabaw. Pero buti na lang ako, hindi ko rin naman na kay mama yung hindi nga mahilig sa sabaw. Ako kasi mahilig ako sa sabaw. Alam mo yung lumulutang na yung kanin nga mga mare sa dami ng sabaw ay nang gusto ko. Eto nga't gabi na nga rin mga mare, inabutan na nga rin kami dito ng gabi, kaya ayan, nagluto na nga rin agad ako. Habang eto nga si Gael nga mga mare, buhat-buhat nga ng kanyang lolo. Kaya lang sabi ko kay Ran, siya na nga mga mare ang magbuhat para buhatin ko nga etong si Gael. Yung lolo nyo nga mga mare ay naku, takot na takot nga sa lamok at ayaw niyang padapuan etong si Gael. Dahil mahirap na nga rin magkasakit ang bata. Sabi nga, di bali na magkasakit tayong matatanda, wag nga lang mga bata kasi hindi sila nakakapagsabi na kung ano nga yung masakit nga sa kanila. At eto nga si Ran, ginisa na nga rin niya dito. Pagkatapos ay nilagay na nga rin etong mga maring kalabasa. Nung mga oras nga na to, umuwi na nga sila tatay. Kaya ayan, nagmekos-mekos na nga dito nga si Ran. Isa talaga to sa paborito nga natin mga maring pagluluto. Pero tingnan nyo naman yung gatang ginawa nga ni Ran. Sobrang dami at daming sabaw talaga. Pero okay lang din naman yan, kahit sabaw ay ulam na nga. Dito nga sa bago natin kubo, marami pa rin talagang gagawin. Tulad yan, wala pa rin tayo ditong tubig. Tapos tuwing magluluto nga tayo dito, dinadala din natin mga mare yung mga pangsahog, yung mga suka. Dahil nga mga mare, syempre mahirap na nga palagi sa amin yung binibilin nga ni mama. Kaya ayun, kada nga aalis tayo, ay daladali rin nga natin. At eto nga mga mare, hindi ko na nga naantay nga matuyo etong unang sabaw. Paano kasi nga mga mare, ay talagang malambot na nga etong kalabasa. Pero sabi naman nga ni Ran, mas okay na nga daw yung may sabaw. Kaya naman ayan, tinawag na nga namin sila Kuya Tolits para nga kumain na ng hapunan. Kung mapapansin nyo nga si Kuya Noli, buong video ay wala nga siya ngayon. Paano ay nawalan nga daw mga mare ng manok. Ang sabi naman nila ay baka daw na heat stroke kasi nga napakainit talaga ngayon. Kaya ang ginawa nga ni Kuya Noli, magdamag nga mga maring uminom. Eto nasa lubo nga namin, ayan nga mga mare, ngiti-ngiti lang yan pero heartbroken nga sa manok niya. Ang sabi niya nga, ang tagal-tagal niya nga daw inalagaan. Tapos mawawala lang ng ganun. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.